Good morning mga kalola. Ngayong araw ay maghuhulog kami ng pera ng aming sweldo para sa aming pamilya. Kaya ito ako nagmamadali magluto ng pagkain ni Kulas at ni Kulasa. At ayan mga kalola, nag-init na ako ng tubig para sa gawa, at habang iniinit yung tubig para sa gawa ay nag-init naman ako ng hanini. At yan mga kalola, at habang ako'y nag-iinit ng hanini, ako naman ay gumawa ng sabid marasi o marasi kay Kulas, dahil sabay-sabay sila. Dahil nga ito na nga, ang oras na ito ay alas 9 na ng umaga. At ayan madali ko mga kalola, nagawa ko ng mga kalahating oras yata ang almusal ni Kulasa at almusal ni Kulas. Kay Kulas, marasi, at ayan na nga ang tira ng marasi na ginawa ko ng malalaki. Kasi mamaya pagdating ko, tsaka ko lang kakainin. Dahil kung hindi ko gawin yan, ay masisira lang at baka makita pa ni Kulasa, yaw-yaw ang labas ko. Charis. O diba? Ganun talaga mga kalola. Ayaw niya na may nakikita na may mga tira-tira na ganyan yan. Kaya ang ginawa ko, niluto ko na ng malalaki para mamaya pagdating ko mayroon akong makakain na almusal. At yan mga kalola, ang sa part na yan ay natapos ko ng iakyat ang pagkain ng Kulas. At yan ay ginagawa ko na para mamaya na kakainin ko din. At yan mga kalola, at nagmamadaling na kami dyan. Dahil ang usapan namin mga kalola sa Maniho ay alas 9. Ayan, sus, nung lumabas kami mga kalola, ay alas 10 na kaming nakalabas. Dahil nga, siya naman ang hinintay namin. Diyos ko Lord. At ayan mga kalola, tapos ko nang lutuin yan. Tinago ko niya dun sa ilalim ng oven para pagdating ko may kakainin ako. O diba? At yan mga kalola, sa pagkatapos namin yan umalis na kami. Punta na kami sa labas. Yung pala wala pa ang driver. Hintay kami ng hintay. Pinatay ko lahat muna yan. Baka walang tao. Di sunog ang labas. Charis. Simba ko lang intawon. At ayan, pinalamanan ko na nga muna yan bago ko itinago. Kasi kung hindi ko itago, ay baka langawin dyan sa labas. Charis. At kainin yung pusa na makulit namin. Yan. Bago ako umalis. At ayan mga kalola, tuloy na rin ang aming alis. Pero isang oras kami naghintay sa Manila. Ang sabi niya sa amin alas 9 daw, nasa labas na siya. Yung pala ay natulog pa ang hinampa. Tulog pa yata. Kaya ako bagot sa kanya. Kung siya ang magmadali, para kaming hinahabol ng aso sa kamamadali. Pero pag siya naman ang mamadaliin, nako, wala kang mapapala. Dahil alam nyo ba, itong Maniho namin ay lahing, alam nyo na, mga Paki. Paki Alamero, Paki doon, Paki dito, Charis lang. Siya po ay Pakistan. At ayan, ang video na yan ay simula dito sa aming bahay. At tinapos ko talaga yan mga kalola. Tiningnan ko kung ilang minuto papunta doon sa hulugan ng pera. Sa totoo lang mga kalola, kung pwede mong lakarin. Kasi malapit lang yan sa amin Kaya lang dito, hindi pwedeng kang maglakad. Kasi makita mo walang babae naglalakad. Meron din naman, pero nakakatakot minsan maglakad, lalo na pagka yung hapon-hapon na, daming mga lalaki. Yung parang nakatitig na parang hinuhubaran ka. O ganun sila, hindi mo marin mawari kung anong mga lahi. Yung dami-dami mga lahi, may India, Pakistan, may Sri Lanka, lahat na nayati ng lahi nandito sa Saudi. Charis. Oo, totoo. Lahat na yata ng lahi nandito sila nagtatrabaho, kagaya din natin na mga Pilipino. At ayan mga kalola, paliko na yan dahil nurasan ko talaga yan mga kalola. At mabilis-bilis
Mabilis-bilis lang talaga yan mga kalola ang aming paglalakad dyan dahil sa ano naman kasi ATM naman ang pinaguhulugan namin. I mean machine naman ang paghulog. Kaya mas madali. Pag walang masyadong pila ay makakabilis ka din talaga. Mantakin yung mga kalos. Pumunta kami doon alas 10. Alas 11 pasado, nakabalik na kami ng bahay. Oo. Kasi nung nagpila kami, yata, mga pang-apat kami. O dalawa yung sinunda namin. So nung natapos kami, may pa nga sabi siya daw mauna Pilipino din. Siya pinauna ko siya kasi sunod ako sa kasama ko kay Vicky. Pinauna ko siya and then pagka nauna na siya, sabi ko sige ikaw muna, sabi niya pwede ate kasi nagmamadali kami pupunta. O sige 500 lang naman ang inano niya, ang hinulog niya. Sige sabi ko. Kasi yung isa naunang babae, parang ang sinundan ni Vicky kasi pangatlo si Vicky, ako pang-apat. Sinundan niya, ayaw kainin yung money, yung pera, ayaw kainin ng machine. So natagalan. At ito pa mga kalola, chika-chika muna tayo. Yung kasama ko, si Vicky, sabi, nasundan niya, ayaw kainin yung pera niya. May mga jewelry So, din pala na 500, dyan. ayaw kainin ng machine. Bagong bukas. Pero yung iba niyang pera, siguro mga 2,000 ang pinadala niya. And then yung machine, ayaw kainin yung last na 500. Ang ginawa, sabi niya, uy, pahiram naman, pero kasi inassist naman siya nung lalaki, yung janitor doon. Parang pinapalitan yung pera. Di, sabi ko, baka yan, baka may problema ba? Kasi pera naman talaga. Ewan ko doon sa machine, ayaw kainin. O, yan mga kalola, malapit na yan dyan. Ang inchas na amin hulugan. Yan. Diyan lang kami, umurong lang sa inchas kasi kami. Dito na naman kami ni Vicky. Tuloy ko lang yung asa na, hindi namin alam kung anong bibilhin namin. At ayan mga kalola, sa part na yan, tapos na kaming maghulog ng pera. Dahil sa madali nga lang kami. At sinsigawan pa kami ng driver, yala. O sabi ko, bakit? Hindi mo kami pupuntahin dito sa Bacala? Ito yung favorite spot namin Ayaw mo kami papasukin kahit naman lang si Chiria, makabili kami. O diba? Si Chiria lang mga kalola ang binili namin. 5 na? Si Saron lang ang pangulam namin. Charis. Oo, yun lang nabili namin at saka nakabili kami bigas. Makayala si Yan importante kasi, yun lang. Wala nagkaanuhan pa. Paminsan-minsan. Tipid. At nakabili kami niyan. Langgunisa mga kalola. Mamaya niluto ko na nga yan dahil wala kaming ulam at ayan na nga lulutuin ko na ang langgunisa. Oo mga kalola, sobrang masarap siya. Masarap mga kalols. Kaya lang hindi maganda yung lagi tayo kumakain ng langgunisa, yung mga processed food. Maminsan-minsan okay lang. At mga kalola, tatapusin ko na yung kwento ko. Yung pagmamarites natin talaga namang tunay, walang kasama sa buhay natin yan. Diba? At yung pera mga kalola, hindi nga kinain. So pinapalitan ng mama, yung janitor, pinalitan doon. And then tapos na yung babae dahil kumbaga yung sa kasama ko, yung kay Vicky, pinalit niya. And then ang problema so si Vicky na nagpapans, huli yung 500. Agaroy. Alam nyo mga kalola, ayaw din kainin. Diyos ko, sabi ko, hala, Piki yata. Pagkat sabi ko talagang Piki, kinabahan daw si Piki. Sabi niya, Diyos ko, sabi ko makukuha. Mahahanap yung babae. Siguro sabi ko, sige lang, take your time para buti lumapit yung pinaka-manager doon. Siya ang nag-pants. Pangatlong pants pa niya at saka kinainan niya. Diba? Siyempre 500 yun. Sa Pilipinas nasa 800 real pesos na 8,000 pesos na rin yan. Saan mo hanapin yun? Siguro naman yung ba hindi naman din maluloko. Kaya lang malay natin kung Vicky yung pera na yun kasi hindi ko naman din hawakan, hindi naman hawakan ni Vicky, pero siguro naman hindi na usapan namin, siguro naman yung babae naman
Yung amo naman, hindi naman siguro din maluloko. Sasahuran niya yung kasambahay niya ng 50 ba? Nagkataon lang din siguro na ayaw kainin. At parang kasi minsan yung machine, pag yung tupi-tupi yung pera, ayaw niya kainin. Kaya lesson learned, pag ang pera mo ihuhulog mo sa machine, dapat ang pera mo ay hindi mo tinutupi-tupi. Yun. Kasi mahirap pag ima-machine mo, ipapasok mo sa machine, tapos yung pera mo itinutupi-tupi mo, ayun, nahihirapan kainin ang machine. Yun. Kaya lesson learned talaga sa atin na naguhulog sa machine, hindi na naguhulog doon sa counter, sa machine na. Kasi pag, mas madali kasi pag may machine. Ito pa, ayan mga kalola, lulutuin ko na para makakain na dahil alas 4 na sa mga oras na yan. Pinakuluan ko muna mga kalola para maluto ba yung ano niya, ang ice. Oo. At lesson learned talaga mga kalola, yung magtitiwala ka din. Lalo na ibang lahi, pag sabi ko, uy, hiramin ko muna, can I borrow your money because I have money. My money is not, charis, English na. Hindi kinakain ng machine. Naku, mahirap magtiwala. Kasi natapos na siya, umalis na siya. Siyempre may chance ka na, nanibigay na niya. Tapos yung pala hindi kainin ng machine, saan ka pupunta? Saan ka hingi ng tulong? Dahil nawala na yung person na pinahiram mo. Diba? Lesson learned talaga mga kalola. Kaya dapat, hindi naman tayo siya nagmamaramot. Iwas lang tayo sa problema. Yan mga kalola, iwas lang talaga. Dahil sa noon din, maikwento ko na yung total. Nandito naman tayo, pinag-uusapan na natin yan. So mga ikwento ko lang din, ganun din dyan sa machine, nagka-problema din. Yung una, yung kasama ko, dalawa sila, si Vicky at saka si Rosie. Alam niyo ba mga kalola sa nangyari doon sa machine? Ayan, kain na tayo mga kalola. Ayan, may ulam namin. Sunog. O, diba? Kasi, paano ba hindi masunog? Ang ganda-ganda na pagkaano mo, pagkatapos, maya-maya tawag, ayan, nasunog. Pero ulam pa rin yan. Diba? Wala tayong choice kung hindi kainin yan. Charis. Kahit sunog, ulam pa rin.